Sumasayaw na lang sa galang tumatawag. Nananabik na makita muli mong pagisina. Panginoong Jesus, wala namang iba. Ang buhay mo, ito'y iyong iyan.
Let's continue to worship the Lord with His presence. I'm so secure. You're here with me. You stay the same. Your love remains here in my heart. So close, I believe you're holding me now in your hands. I belong. You never let me go. So close, I believe you're holding me now in your hands. I belong. You never let go. You gave your last your endless love. You said me free. Show me and show the way. And now I am found so close, I believe you're holding me now in your hands. I belong. You never let me go. So close, I believe you're holding me now in your hands. I belong. You never let me go. All alone, you are beside me. Even when I couldn't through the years, you showed me more of you. All alone, of you. All alone. All alone, you were beside me, even when I couldn't tell. Through the years, you showed me more of you, more of you. So close, I believe you're holding me down in your hands. I belong. You never let me go. So close, I believe you're holding me now in your hands. I belong. You never let me go. So close, I believe you're holding me now in your hands. I belong. You never let me go. So close, I believe you're holding me now in your hands. I belong. You never let me go. You never let me go. You never let me go. Sabi po sa Psalms 27:4, the one thing I ask of the Lord, the thing I seek most, is to live in the house of the Lord all the days of my life, delighting in the Lord's perfections and meditating in His temple. Sa umaga po ito, ano po ba ang ating sinisik? Ang katagumpayan po ba? Pera?
tatanungin ko po kayo, ano po ang pinakamahalaga sa lahat? Bakit po tayo umati ng service every Sunday? Kayo po ang nakakasagot niya. Pero one thing is for sure, nung sinabi ito ni David, isa lang ang tumatakbo sa kanyang puso at isipan. At ayon ay presensya ng Panginoon. Dahil sa presence ng Panginoon, may peace. Sa presence ng Panginoon, hindi mo na kailangan ng validation. At sa presence ng Panginoon, merong pagmamahal. You give it all for me. My soul is silent, my everything. And all I am is devoted to you. How could I fail to see you are the love that rescued me? And all I ask is devoted to you. And how could I not be more, Lord, even with you? So have your way in me. Lord, there is just one thing that I will see. This is my heart, my one desire, just to be where you are, Lord, now and forever. It's more than a song. My one desire is to be with you, just to be with you, Jesus. How could I fail to see you are the love that rescued me? And all I am is devoted to you. And how could I not be more, Lord, here with you? So have your way in me. Lord, there is just one that I will bless Jesus. This is our cry. This is my cry. My one desire, just to be where you are, Lord, now and forever. It is more than a song. My one desire is to be with you, is to be with you. This is my cry. My one desire, just to be where you are, Lord, now and forever. It is more than a song. My one desire is to be with you, is to be with you, Jesus. Is to be with you. The one
This is my cry, my one desire, just to be where you are, Lord, now and forever. It's more than a song. My one desire is to be with you, is to be with you. This is my cry, my one desire, just to be where you are, Lord, now and forever. It's more than a song. My one desire is to be with you, is to be with you. Katayin po natin ang tahimik ang kantang Kendall's Declare. Ang Lord lang ang desire ng ating puso. This is my cry, my one desire, just to be where you are, Lord, now and forever. It's more than a song. My one desire is to be with you, is to be. Let's continue to worship you. This is my cry, my one desire, just to be where you are, Lord, now and forever. It's more than a song. My one desire is to be with you, is to be with you. This is my cry, my one desire is to be where you are, Lord, now and forever. It is more than a song. My one desire is to be with you, is to be with you. Jesus, thank you, Jesus. Ang tanging nais na namin, Panginoon, ay makapiling ka magpakailanman, O God. Salamat po sa iyong kabutihan. Salamat po sa pag-akap po sa amin, Panginoon. O minsan naisip ko namin na kayo tahimik lang. Pero we know, Panginoon, despite everything na aming pinagdadaanan, kayo ay nakatamhay at handang akapin kami, Panginoon, sa panahon na kailangan namin, Panginoon, ng pananampalataya, ng joy, Panginoon, ng pagmamahal na galing sa iyo. Thank you, Jesus. We worship you, O God. Salamat po sa iyong presensya. Ibinabalik po namin sa inyo ang lahat ng kapurihan, Lord, because you deserve all the glory. You deserve all the praises, Panginoon. Salamat po, Jesus. Thank you, Jesus. Panginoon, maraming salamat, O Lord, sapagkat Ikaw, Panginoon, ang dahilan kung bakit kami naririto. Maging magbanyong samyo nawa sa inyo, Panginoon, ang aming mga papurit pagsamba, Panginoon. Ama, sa mga oras po ito, Ama, inaanyayahan po namin ang Banal na Espiritu ang siyang pumilos po sa amin. Especially, Father God, in my life, Father God, O Lord, Ikaw po ang may tanghal, Panginoon, O Diyos. Tunay, Panginoon, samahan niyo po kami ang karunungan na nagmumula sa inyo, Ama. Ang ipagkaloob niyo po sa bawat isa sa amin upang maunawaan po namin ang iyong mga mensahe, Panginoon, sa umaga po ito, Ama. Maraming salamat, O Diyos. Ito po ang aming samot dalangin pasasalamat sa pangalan po ng Panginoong Jesucristo kaysa ng Santo Espiritu. Makakaupo na po ang lahat.
Good morning po. Tagal ko po kayo hindi nakita. Purihin po ang Panginoon sa biyayang pinagkakaloob niya. Medyo late kami ngayon kasi yung nasakyan naming Grab namamasyal yata, parang pagong. Kung kailan ka nagmamadali, saka ka naman makakakuha ng ganong Grab. Purihin po ang Panginoon. Ano po, na tunay nga po na napakabuti ng Panginoon sapagkat ngayon ay nasa taong 2026 na tayo. No? Nakita po natin, nagkaroon tayo ng Thanksgiving. No? Kahit nandun ako sa Europe ay salamat po sa mga gift ninyo. At nakita ko kayo na masaya. Tigit sa lahat, ang pinakamabuting biyaya at ng may babahagi natin sa Panginoon ay yung ating buhay. Amen? Samahan niyo po ako ngayong umaga sa ating pong pag-aaralan sa Exodus 33, 1-6, tapos tatalon po tayo ng 12-17. Sinabi ni Yahweh kay Moses, umalis na kayo rito at magtuloy sa lupaing aking ipinangako kina Abraham, Isaac at Jacob na ibibigay ko sa kanilang lahi. Ang pupuntahan ninyo'y isang mayaman at masaganang lupain. Pauunahin ko sa inyo ang isang anghel upang palayasin ang mga Kananeo, Amoreo, Heteo, Perezeo, Hevita at Hibuseo. Hindi ako ang sasama sa inyo at baka malipol ko lamang kayo sa daan dahil sa katigasan ng inyong ulo. Nang malaman ito ng mga Israelita, labis silang nalungkot at isamay walang nagsuot ng alahas sapagkat sinabi ni Yahweh kay Moses, sabihin mo sa mga Israelita na matitigas ang ulo nila. Baka ako ang sasama sa kanilang paglalakbay ay malipol ko lang sila. Ipaalis mo ang kanilang mga alahas at pagkatapos ay magpapasya ako kung ano ang gagawin ko sa kanila. Kaya't mula sa bundok ng Sinai, hindi na sila nagsuot ng alahas. Sa verse 12 po, sinabi ni Moses kay Yahweh, iniutos ninyo sa aking pangunahan ko ang bayang ito papunta sa lupang ipinangako ninyo. Ngunit hindi ninyo sinabi kung sino ang makakatulong ko. Sinabi pa ninyong nalulugod po kayo sa akin at kilalang kilala nyo ako. Kung ito'y totoo, ipinakikiusap kong sabihin ninyo sa akin ang inyong mga balak gawin para malaman ko upang matuloy kayong malulugod sa akin. Alalahanin din ninyo na ang bayang Israel ay inyo. Sasamahan ko kayo at bibigyan ko kayo ng kapayapaan, sagot ni Yahweh. Sinabi ni Moses, kung hindi niyo kami sasamahan, huwag naman ninyo kaming paalisin dito. Sapagkat kung hindi kayo ang kasasama sa amin, paano malalaman ng lahat na kami po ay inyong kinalulugdan? Kung sasama kayo sa amin, maliwanag na kami naiiba sa lahat ng mga bansa. Sige, gagawin ko ang hiling mo sapagkat ako'y nalulugod sa iyo at kilalang kilala kita, sabi ni Yahweh. Isang mapagpalang araw po sa bawat isa sa atin mga kapatid ngayong umaga. Mayroon lang po ako isang kwento, maikli lang po ito. Natuto kay Pastor Olan. May isang nanay po na matagal na nag-Saudi. At habang naroon po siya ay nag-request po ang kanyang anak nang bilhan siya ng cellphone. Yan, usong-uso ngayon to, no? Nay, bilan mo naman ako ng cellphone. No? Sorpresang umuwi po ang nanay sa araw ng birthday ng kanyang anak. Pagkakita ng kanyang anak sa nanay, hindi man lang nito niyakap ang kanyang nanay, bagkos agad nitong tinanong kung nabili ba nito ang request niyang cellphone. Mas excited pa yung anak sa cellphone kaysa presensya ng kanyang nanay. No? Ngayong umaga po, balikan po natin ang isang kasaysayan dito po sa Bible, no? Na patungkol po kay Moses, no? Na pagkatapos na sundin niya ang utos ng Diyos na ilabas ang mga Israelita mula sa Ehipto upang dalhin sa lupang pangako. At habang nasa wilderness sila, napakarami pong kinakaharap na problema ni Moses. Matitigas ang ulo,
nung mga kasama niya mga Israelita. Puro reklamo. At ang pinakamasamang nagawa ng mga Israelita ay habang nasa bundok Sinai si Moses, ang mga Israelita po ay gumawa ng isang guyang ginto para sambahin. No? Tingnan po natin sa Exodus 32:7-10, sabi po diyan, sabi po ng Panginoong Yahweh, sinabi ni Yahweh kay Moses, balikan mo ngayon din ang mga Israelitang inilabas mo sa Ehipto, sapagkat itinakwil na nila ako. Tinalikdan nila agad ang mga utos ko, gumawa sila ng mga guyang ginto, iyon ang sinamba nila ngayon at tinahandugan. Ang sabi nila, iyon ang Diyos na naglabas sa kanila sa Ehipto. Kilala ko ang mga taong yan at alam kong matitigas ang kanilang ulo. Hayaan mong lipulin ko sila at ikaw, ang iyong lahi ay gagawin kong isang malaking bansa. No? Ginawa nilang Diyos yung bakang ginto at nakita ni Yahweh at sinabi niya kay Moses, napakatitigas talaga ng ulo ng mga Israelita na yan. PMC Marikina, matitigas din ba ang ulo natin katulad ng mga Israelita? No. Subalit, si Moses na kanila pong kasama ay isang malapit sa Panginoon at siya po ay madasalin. Sabi po ng verse 11, nagmakaawa si Moses kay Yahweh. Huwag ninyong lilipulin ang mga taong inilabas ninyo sa Ehipto sa pamamagitan ng inyong dakilang kapangyarihan. Kapag nilipol ninyo sila, masasabi ng mga Ehipsyo na ang mga Israelita inilabas ninyo sa Ehipto upang lipulin sa kabundukan. Huwag na po kayong magalit sa kanila at huwag na ninyong ituloy ang inyong parusa sa kanila. Alalahanin ninyo ang mga lingkod ninyong sina Abraham, Isaac at Jacob. Ipinangako ninyo sa kanila na ang lahi nila ay pararamihing tulad ng mga bituin sa langit at magiging kanila habang panahon ang lupang ipinangako ninyo. Hindi nga itinuloy ni Yahweh ang balak na paglipol sa mga Israelita. Nakita niyo po kung gaano kahalaga ang panalangin. Katulad po ng napag-aralan po natin last Sunday. It's all about prayer. Kung paano po kapag may lumuluhod, ay naroon po na siya po'y pinakikinggan ng Panginoon. Napakahalaga po, no? Balikan natin ang ating pong teksto ngayong umaga sa Exodus 33. Basahin po natin yung 1-3. Sinabi ni Yahweh kay Moses, umalis na kayo rito at magtuloy sa lupaing aking ipinangako kina Abraham, Isaac at Jacob na ibinigay ko sa kanilang lahi. Ang pupunta ninyo isang mayaman at masaganang lupain. Praise God. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Sa kabila ng katigasan ng ulo, mayroong pangako ang Diyos, ang pupuntahan ninyo'y isang mayaman at masaganang lupain. Paunahin ko sa inyo ang isang anghel upang palayasin ang mga Kananeo, Amoreo, Heteo, Pereseo, Hevita, Heboseo. At ito po ang problema. Na malaking problema ni Moses. Kayang tiisin ni Moses ang lahat ng katigasan ng ulo, pagrireklamo ng mga Israelita, subalit ito ang pinakamahirap niyang tanggapin sa buong buhay niya na narinig mula sa kanang Diyos. Hindi ako ang sasama sa inyo. Hindi ako ang sasama sa inyo. At baka malipol ko lamang kayo sa daan dahil sa katigasan ng inyong ulo. Mga kapatid, kung kayo makakarinig nito mula sa Panginoon, nasasabihin, ang tigas ng ulo mo, hindi kita sasamahan. No? Kay Moses po, kaya niyang tiisin lahat ng hirap nasa wilderness, kaya niyang tiisin yung mga reklamo ng mga Israelita, yung katigasan ng ulo, subalit para sa kanya, ito na ang pinakamahirap na narinig niya sa kanyang buhay na hindi sila sasamahan ng Diyos. Mga kapatid, ngayong umaga, pag-aralan po natin ang isang mensahe ng Panginoon na pinagamagatan ko pong staying in God's presence. Manatili sa presensya ng Panginoon. Amen? Ano ba ang kahalagahan ng presensya ng Diyos?
Bakit ganun na lamang nang marinig dito ni Moses, napakahirap sa kanya? Ano ba ang kahalagahan ng presensya ng Panginoon sa bawat isang taong sa kanya ay naglilingkod? Una, ang presensya ng Diyos ay mas higit na mahalaga kaysa anumang pagpapala. Sabi po dito sa ating binasa, sinabi ni Yahweh kay Moses, umalis na kayo rito at magtuloy sa lupaing aking ipinangako kina Abraham, Isaac at Jacob na ibibigay ko sa kanilang lahi. Ang pupunta ninyo'y mayaman at masaganang lupain. Diba? Subalit, sabi niya ng Panginoon, hindi ako ang sasama sa inyo. Ngunit para po kay Moses, mas mahalaga pa ang presensya ng Panginoon kaysa pupunta nilang mayaman at masaganang lupain. Kaya naman nang siya ay manalangin ay ganito ang kanyang hiling. Sa verse 15 to 16, sabi po dito ni Moses, sinabi ni Moses, kung hindi nyo kami sasamahan, wag na po ninyo kaming paalisin dito. Wow! Ang pangako ng Diyos, mayaman at masaganang lupain. Ang problema, hindi ko kayo sasamahan. Makita po natin dito kung paano mas pinahalagaan ni Moses ang Panginoon kaysa sa kayamanan na kanilang daratnan sa lupang pangako. Sabi niya dito, kung hindi nyo kami sasamahan, Panginoon, wag na po ninyo kaming paalisin dito. Alam niyo po ba, wilderness? Wala silang tutuluyan doon, walang permanenteng bahay, walang pagkain, wilderness. Mahirap, tapos ang mga kasama niya, matitigas ang ulo, puro reklamo. Subalit, pinili ni Moses na manatili roon kung hindi niya kasama ang Diyos sa kanilang pupuntahan na masaganang lupain at mayamang lugar. No? Mas naisin pa ni Moses na manatili po doon sa wilderness kahit na walang maayos na buhay. Ngunit kasama nila ang Diyos kaysa isang lugar na mayaman at masaganang lupain, ngunit hindi naman sila sasamahan ng Diyos. Bagamat ramdam ni Moses ang hirap ng kanilang kalagayan sa wilderness, at ito na sana yung pagkakataon nila na makaalis doon sapagkat sinabi ng Panginoon, umalis na kayo rito, tumuloy na kayo roon. No? Ito na yung pagkakataon niya na yung hirap na pinagdadaan niya na sa wilderness ay matatapos na dahil papapasukin na sila ng Panginoon sa lupang pangako. Subalit, para kay Moses, walang saysay ang anumang probisyon na to kung hindi nila kasama ang Diyos. Dahil para sa Kanya, ang buhay niya ay para sa Diyos. No? Dumaan man siya sa hirap, alam ng Diyos na kasama niya ay isang Diyos na tapat. Amen? Habang kami po ay nasa Europe, may isang tula po ako nabasa sa Facebook na nagpaluwa sa aking pong mga mata. Hayaan niyo pong basahin ko ang tulang ito. Sabi po dito sa tula, biyaya nga bang maituturing kung ang langit ay tila ayaw dinggin? Puso'y sugatan at dumadaing. Nagtatanong kung bakit tila kay dilim. Hindi ko batid, hindi ko tanaw, pagal na katawan sa bawat galaw. Isipay may dulo, hangganan ay tanto, alaala ng karayom na nanatili sa buto. Sa aking ipinaalala, banal mong salita, ang iyong paraan ay hindi ko paraan. Ang iyong isipan ay hindi ko isipan. Ngunit sa lupa, agwat ay walang hanggan. Kahit ang tugon mo ay hindi isang oo, sa'yo'y ilalagak pag-asa at tiwala ko. Sapagkat kailanman hindi magbabago ang pangako ng Diyos na tapat at totoo. Batid kong ikaw ang may hawak ng bukas, ang iyong habag at pagliligtas. Buhay may puno ng hirap at daing. Kami ay lalagak sa iyong piling. Misteryo man ang sagot sa hiling,
biyaya pa rin talagang maituturing by Joseph Cruz. Purihin po ang Panginoon. Ako po ay naiiyak dito. Alam po natin yung pinagdadaanan nila. Nakatulad ni Moses, eto na yung pangako ng Panginoon. Subalit kahit na gaano kahirap, mas pinili ni Moses ang presensya ng Diyos. Kahit ang tugon mo ay hindi oo, Panginoon, sa iyo ilalagak ang pag-asa, tiwala ko. Sapagkat kailan may hindi magbabago ang pangako ng Diyos na tapat at totoo. Ganon din po yung isip ni Moses. No? Ganon din po. Walang masama po sa provision at mga blessings mula sa Panginoon. Subalit siyasatin natin ang ating mga sarili. Tayo ba ay naglilingkod sa Diyos dahil natutuwa tayo sa mga pagpapala na ating natatanggap? O tayo ay naglilingkod dahil ayaw nating malayo sa presensya ng Panginoon? Tulad po ng kwento natin kanina na may nanay, doon sa magnanay, sa mahabang panahon na magkalayo silang mag-ina at nang umuwi ito, hindi ang presensya ng kanyang ina ang kinapanabikan ng kanyang anak, kundi yung pasalubong na ipinabibiling cellphone sa kanyang nanay. Mga kapatid, kung dumadaan man tayo sa mga pagsubok at bagyo ng buhay, mananatili pa ba tayong magtitiwala at maglilingkod sa Diyos? Remember this, my brothers and sisters in Christ. Don't settle for blessings or provisions. Don't settle for success, but the presence of God is absent. But settle for the presence of God na siyang pinagmumulan ng blessing and provisions. Ang blessing at provision may katapusan, pero ang pinagmumulan nito mananatili magpakailanman. Siya ang Diyos na hindi nagbabago. Amen. 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 No? Nakikita natin lang mga totoong naglilingkod sa Panginoon, whatever situation ang kanilang pinagdadaanan, still, bagamat umiiyak ang kanilang puso, bagamat sila ay nasasaktan, subalit alam nila na ang buhay nila, ang lahat ng kanilang pinagmumulan, ng kanilang kalakasan ay sa Diyos nagmumula. No? Katulad ng isang tula na yon. Nung mabasa ko to, ako po'y naluluhas habang dinaramdam ko ang kanilang pinagdadaanan. Subalit, ang Diyos ay tapat. Katulad ng pangako niya kay Moses. No? Lord, kung hindi niyo kami sasamahan, huwag niyo na kaming paalisin dito. Gaano mang kahirap ito, ang mahalaga ay kasama ka namin. Mga awit 73:25-28. Walang sino man sa langit ang kailangan ko, kundi kayo lamang. At walang anuman sa mundo ang hinahangad ko maliban sa inyo. Manghina man ang aking katawan at isipan. Kayo, O Diyos, ang aking kalakasan. Kayo lang ang kailangan ko magpakailanman. At ang taong lumalayo sa iyo ay tiyak na mapapahamak. Ang mga nagtaksil sa iyo ay lilipuling lahat. Ngunit ako, minabuti kong maging malapit sa Diyos. Kayo, makapangyarihang Panginoon, ang pinili kong kanlungan upang maihayag ko ang lahat ng inyong mga ginawa. Ito po ang sabi po ng psalmist. Wala siyang ibang inihiling mula sa langit, kundi ang Panginoon lamang. Ganun po kahalaga ang presensya ng Panginoon. Kaya nang marinig ni Moses, hindi ko kayo sasamahan. Lord, kahit pa gaano kayaman ang lugar na yon, kahit gaano pa kasagana yon, huwag nyo na kaming paalisin dito. Sapagkat mas mahalaga ang presensya ng Diyos kesa anumang pagpapalang. Material man yan o anumang pagpapala. Kung hindi naman natin kasama ang Diyos, walang saysay ang lahat ng ito. Pangalawang kahalagahan ng presensya ng Panginoon.
Ang presensya ng Diyos, ang ating totoong kapahingahan at kapayapaan. Sa lahat ng napapagod, sa lahat ng pinapasa nilang sa kanilang buhay, breadwinner ako eh. Pasan-pasan ko ang pamilya ko. Gusto ko naman maging masaya. Ang presensya ng Diyos, ang totoong kapahingahan at kapayapaan. Ang sabi ng Panginoon na tugon niya kay Moses, sasamahan ko kayo at bibigyan ko kayo ng kapayapaan. Sa ibang salin po ng Biblia, ginamit po ay kapahingahan. Sagot ni Yahweh. Nang manalangin si Moses, Panginoon, panatilin mo na lang kami dito kung hindi ka na namin makakasama. Dahil po si Moses ay kinalulugdan ng Diyos at kilalang-kilala niya at alam niya ang puso ni Moses, ang sagot ng Panginoon, sasamahan ko kayo at bibigyan ko kayo ng kapayapaan o kapahingahan, sagot ni Yahweh. Ang kapayapaan at kapahingahan na tinutukoy dito ng Diyos ay hindi mang nangangahulugan na wala na tayong kakaharaping mga problema o pagsubok sa buhay. Ito po ay tumutukoy na kahit sa gitna tayo ng bagyo ng buhay, pag nasa atin ang presensya ng Diyos, naroon ang ating kamanatagan dahil alam natin na kasama natin ang Diyos sa lahat ng sitwasyon ng ating buhay. Hindi siya nagbabago. Hindi nagbabago ang Diyos, masaya ka man, malungkot ka man, pinagpapala ka man, marami kang pera o wala kang pera, ang Diyos ay nananatiling Diyos sa lahat ng sitwasyon ng ating buhay. May pandemic o wala, ang Diyos ay parehong Diyos magpakailanman. Amen. Ang Diyos ang ating kapahingahan. In the presence of God, naroon po ang kapahingahan. Kahit narito pa tayo sa magulong mundong ito, ang sabi ng Panginoon, bibigyan ko kayo ng kapayapaan at kapahingahan. Hindi lamang po pagpatay na tayo. Subalit ang kapahingahan dito sa mundo at kapayapaan, hindi nangangahulugan na wala na tayong problema. Hindi nangangahulugan na tapos na ang mga pagdadaanan natin. Subalit sa lahat ng pinagdadaanan natin, kasama natin siya. Ang sabi po ng Matthew 11:28, come to me, all you are weary and burdened, and I will give you rest. Ang sabi ng Panginoong Jesucristo, come to me. Hindi go away or go home and come back when you are okay. O sige anak, umuwi ka muna. Huwag ka munang mag-ministry. Huwag ka munang mag-church. Magpahinga ka lang muna sa bahay mo. Bumalik ka na lang pag okay. Hindi, ganun ang sabi ng Panginoong Jesucristo. Sa lahat ng nabibigatan at napapagod, anong paanyaya ng Panginoon? Come unto me. Lahat ng may pinagdadaanan, lahat ng may kabigatan, lahat ng napapagod, ang sabi ni Jesus Christ, come unto me. Come unto me. The more na hindi tayo okay, the more na pagod na tayo sa pinagdadaanan at pinapasa natin, mas lalo tayong lumapit sa Diyos. 1 Peter 5:7, ipagkatiwalaan niyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay sapagkat siya ay nagmamalasakit sa inyo. No? Ipagkatiwala daw sa Diyos. Gaano mang kabigat ang pinapasa na yan? Ang sabi ng Lord, come unto me. And ang sabi ni Peter, ipagkatiwala natin sa Diyos ang lahat ng ating mga alalahanin sa buhay sapagkat siya ay nagmamalasakit sa atin. Ang kahalagahan ng presensya ng Diyos, naroon ang totoong kapayapaan at kapahingahan. Pangatlo, ang presensya ng Diyos ang naghahayag kung ano ang pagkakaiba natin sa iba. Pagkasama mo ang presensya ng Diyos, naiiba ka. Hindi dahil sa matalino ka,
Sa klase naiiba ako kasi ang talino ko eh. Sa trabaho naiiba ako kasi ang galing ko. Pero hindi, naiiba tayo sapagkat ang presensya ng Diyos ang siyang nagbibigay ng kaibahan ng ating buhay. Sabi po ng verse 16 ng ating teksto, sapagkat kung hindi kayo sasama sa amin, paano malalaman ng lahat na kami po ay inyong kinalulugdan? Kung sasama kayo sa amin, maliwanag na kami naiiba sa lahat ng mga bansa. Ang taong may kasamang Diyos, naiiba sa mga walang kinikilalang Diyos. Ang Kristiyano, pag namatayan ng kamag-anak, alam nilang save yung kamag-anak nila. Yes, malungkot. Pero iba yung nakikita sa muka as compared doon sa mga namatayan na walang kinikilalang Diyos. Ang Kristiyano, kahit na piso na lang nasa bulsa, makikita mo pa rin ang ngiti. Kesa doon sa mga taong milyon ang hawak, pero galing naman sa basura, natatakot na baka sila makulong, katulad ng isang senador na naroon sa kulungan. No? Yun ang pagkakaiba. Ang presensya ng Diyos ang nagbibigay sa atin ng kaibahan. Kapag nasa gobyerno ka, nagtatrabaho, pag Christian ka, nag-aayos na yung mga kasama mo, wala pang oras, handa ng close na kami. Pero ikaw, Kristiyano, hanggat may tao na handa kang humingi ng tulong, yun ang pagkakaiba natin. Mahirap man, subalit in the presence of God, yun ang nagbibigay ng kaibahan sa atin. No? Hindi po sa yaman. Yung mga tao po na may Diyos, na-identify po yung relationship natin sa Panginoon. No? Yun po yung totoong kayamanan na hindi kailanman mag-fade. Pero yung mga wala pong Panginoon sa buhay, although they have material wealth, pero yung kanilang soul ay bankrupt despite po yung kanilang material success. No? Sa Mark 8:36-37, sabi po dito, sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao? Makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili. Ano ba ang may babayad ng isang tao para mabawi niya ang kanyang buhay? Piliin natin ang presensya ng Panginoon. At pag sinasabi natin, kasama natin ang presensya ng Panginoon, wala dapat Kristiyanong nakikitang nakapila sa lutuhan. Pwede sa gutuhan, pero sa lutuhan, wala. Pagkasama mo ang presensya ng Panginoon, wala dapat hinihit-hit. Hit-hit buga. Yun kasi ang pagkakaiba ng Christian without Christ and with Christ. No? Sabi ng Panginoon, pag hindi nyo kami sasamahan, Panginoon, sabi ni Moses, paano nila masasabi na kami ay naiiba? Subalit, kung sasamahan nyo kami, doon nila masasabi na kami ay naiiba sa lahat ng mga bansa. Pag tayo mga Kristiyano, PMC, Marikina, brethren, pag tayo ba ay nasa ibang lugar na tayo lang, tayo ba'y nagniningning at nakikita ang pagkakaiba natin sapagkat ang presensya ng Diyos ang tunay na nagbibigay sa atin ng kaibahan. Pang-apat na kahalagahan ng presensya ng Diyos, ang presensya ng Diyos ang nagbubukas ng ating kaisipan upang malaman natin ang ating mga kasalanan at tayo'y manumbalik sa Kanya. Sa verse 4-6 ng ating pong teksto, nang malaman ito ng mga Israelita, labis silang nalungkot at may walang nagsuot ng alahas sapagkat sinabi ni Yahweh kay Moses, sabihin mo sa mga Israelita na matitigas ang ulo nila. Baka kung ako ang sasama sa kanilang paglalakbay, ay malipol ko lang sila. Ipaalis mo ang kanilang mga alahas at pagkatapos ay magpapasya ako kung ano ang gagawin ko sa kanila. Kaya't mula sa bundok ng Sinai,
Hindi na sila nagsuot ng alahas. No? Nung marinig ng mga Israelita, kahit na matitigas yung kanilang ulo, no, nalungkot sila. Pero hindi lang sapat ang kalungkutan. Dapat, pag tinutuwid tayo ng Diyos sa ating mga maling gawi, kasabay ng kalungkutan ay ang pagbabalik loob sa Panginoon. Sapagkat ang presensya ng Diyos ang siyang nagbubukas ng ating kaisipan upang ating malaman ang ating mga kasalanan at tayo'y muling manumbalik sa ating Panginoon. No? Sabi po dito sa Exodus 34:8 and 9, ito po ang si Moses. At mabilis na lumuhod si Moses at sumamba kay Yahweh. Sinabi niya, kung talagang kinalulugdan ninyo ako, isinasamo kong samahan ninyo kami, kahit na po matigas ang ulo ng lahing ito, patawarin na ninyo kami at tanggapin bilang inyong bayan. Napakapalad po natin kapag mayroon nananalangin sa atin. Napakapalad po natin na kapag lumalayo tayo, may ginagamit ang Panginoon upang muli tayong abutin at paalalahanan at nananalangin para sa kanyang muling pagbabalik. No? Napakahalaga po nang mayroon tayong leader na laging kasama ang presensya ng Panginoon at laging lumuluhod, Lord, patawarin mo po sila. Kahit matitigas ang kanilang ulo, samahan niyo pa rin po kami. Amen? Ganun po kahalaga. Ang presensya ng Panginoon ang siyang nagbubukas ng kaisipan ng sino mang tao na muling magnumbalik sa Panginoon at makita ang kanyang mga kasalanan. Panglima, nakahalagahan ang presensya ng Panginoon. Nakikita ang kaningningan ng liwanag ng Diyos sa ating mga buhay kung patuloy tayong nananatili sa presensya ng Diyos. Sa Exodus 34:29-35, sabi po dito, mula sa bundok ng Sinai, bumaba si Moses, nadala ang 2 tapyas ng batong kinasusulatan ng mga utos. Hindi niya namamalaya na dahil sa pakikipag-usap niya kay Yahweh, ay nagniningning pala ang kanyang mukha. Nang makita ito ni Aaron at ng mga Israelita ay natakot silang lumapit. Ngunit tinawag sila ni Moses, lumapit naman si Aaron at ang mga namumuno sa Israel at sila'y nag-usap. Pagkaraan noon, lumapit kay Moses ang lahat ng Israelita at sinabi niya sa kanila ang mga utos na ibinibigay sa kanya ni Yahweh sa bundok ng Sinai. Pagkasabi nito, tinalukbungan ni Moses ang kanyang muka. Tuwing makikipag-usap at haharap siya sa presensya ni Yahweh, inaalis niya ang takip ng kanyang muka. Paglabas dito, sinabi niya sa mga tao kung ano ang iniutos ni Yahweh. At makikita na naman nila sa nagniningning ang kanyang muka, kaya tatakpan niyang muli ito hanggang sa muli niyang makipag-usap kay Yahweh. Diba? Ito yung pagkakaiba. Nagniningning tayo kapag nasa presensya tayo ng Panginoon, kahit saan ka nadalhin ng Panginoon, sa trabaho, sa eskwelahan, sa kalsada, sa bahay. Let your light shine before others. Dito po aktual nakita ng mga Israelita na matitigas ang ulo. Tuwing makikipag-usap si Moses kay Yahweh, paglalabas siya doon sa dakong tipanan, nagniningning si Moses, nakikita, kinatatakutan na mga naroon. Sapagkat paglalabas doon si Moses, kasama niya ang presensya ng Diyos. Nagniningning. Ang ating buhay ay dapat nagniningning sa bawat tao, especially sa mga taong wala pang pagkakilala sa Panginoon. Sa mga estudyante, nakikita ba ang liwanag ng Panginoon kapag naroon ka sa eskwelahan? Sa mga nagtatrabaho, naiiba ka ba sa mga nagtatrabaho? Dahil ikaw ay Kristiyano at ang kaliwanagan ng liwanag ng Diyos ay nagmamanifest sa iyong ginagawa. Amen? Paano ba mararanasan ng walagang presensya ng Panginoon sa ating buhay?
Katulad ni Moses. Paano mararanasan ang walang hanggang presensya ng Diyos sa ating buhay na katulad kay Moses, nagniningning? Habang tayo po ay nabubuhay, patuloy tayong makipagtipan sa Diyos. Sabi po ng verse 7 ng ating pong teksto, sa Exodus 33 verse 7, nakaugalian na ni Moses na itayo ang tabernakulo sa isang lugar na malayo-layo sa kampo. Tinawag iyong toldang tipanan ng Diyos at ng mga tao. Doon pumupunta ang mga sinumang nais sumangguni kay Yahweh. Tuwing papasok doon si Moses, ang mga Israelita ay tumatayo sa pintuan ng kanilang tolda at tinitingnan siya hanggang siya ay makapasok. Kapag nasa loob na si Moses, bumababa naman sa may pinto ng toldang tipanan ang haliging ulap at mula rooy nakikipag-usap sa kanya si Yahweh. Kapag nakita ng mga Israelita na nasa pintuan ng tolda ang haliging ulap, pumupunta naman sila sa pintuan ng kanilang tolda at doon yumuyuko at sumasamba. Ang pakikipag-usap ni Yahweh kay Moses ay harap-harapan tulad ng pakikipag-usap sa kaibigan. Pagkatapos si Moses ay bumabalik na sa kampo, ngunit naiiwan sa tolda si Josue, ang lingkod niya. Dapat lagi tayong nakikipagtipan sa Panginoon upang ang presensya niya ay hindi mawala. Katulad ni Moses, mayroon siyang itinayong yung tabernacle, no? Ng toldang tipanan at doon siya nakikipag-usap, may mga kahilingan sa Panginoon, doon siya nakikipag-usap sa Panginoon. Pastor, paano naman ako makikipagtipan ngayon? Wala na yung tabernacle. Wala na yung tipanan na yun. Paano ba ako makikipagtipan sa Panginoon? No? Paano nga ba tayo makikipagtipan sa Panginoon sa ating kapanahunan? Matutulad pa rin ba natin si Moses? Yes. Paano? Number 1, sa ating kapanahunan, lahat ng Christian dapat may personal devotion. Amen? Lahat ng Christian, hindi lang mga leaders, hindi lang mga pastors, but for us, para makasama yung presensya ng Panginoon, katulad ni Moses, nakagawian, sabi doon, nakagawian ni Moses, no? Na lumapit sa Diyos. Part of life, ibig sabihin ng nakagawian, hindi lang nakasanayan, kundi ito ay bahagi na ng buhay ni Moses. And as a Christian, bahagi dapat natin, sa panahon natin ngayon, ang pakikipagtipan sa Panginoon, yung ating personal devotion. Pastor Olan, laging nagpo-post sa lahat ng mga chat group. Okay po yun. But, I encourage all of you, not only the leaders of this church, but all of us, to have a personal devotion. Sapagkat sa pamamagitan ng ating personal devotion, katulad ni Moses sa kapanahunan niya, na nakikipag-usap sa Panginoon, at habang tayo nagdi-devotion, sasalita ang Panginoon sa ating buhay sa pamamagitan ng binabasa nating kanyang salita sa Bible. Sanayin natin mag-aral ng salita ng Panginoon upang lalo natin siyang makilala at makalakad tayo sa kanyang nais po nating lakaran. Sabi po ni Josue, nakasakasama ni Moses, na pumalit kay Moses nung wala na si Moses, kinuha na ng Panginoon. Sabi po niya, huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo yon araw at gabi, upang matupad mo ang lahat ng nakasa doon. Sa gayon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Di ba? Pag lumalabas na si Moses doon sa tipanan, naiiwan si Joshua. No? Kaya nung siya nang pumalit kay Moses, same. Kaya nasabi niya sa mga Israelites, huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat ng kautusan. Sa atin din po. To be like Moses, to be like Joshua, see to it na mayroon tayong personal relationship sa Panginoon, and do not forget your daily personal devotion. Amen?
Mga awit 119, 11 to 16, ang banal mong kautusay sa puso ko iingatan, upang hindi magkasala laban sa iyo kailanman. Pupurihin kita, Yahweh, ikay aking pupurihin. Ang lahat ng tuntunin mo ay ituro mo sa akin. Ang lahat mong mga utos na sa akin ibinigay, palagi kong babanggitin, malakas kong isisigaw. Nagagalak na susundin ko ang iyong kautusan, higit pa sa kagalakang dulot nitong kayamanan. Ako'y laging mag-aaral sa lahat ng tuntunin mo, ng aking maunawaan, pagbubulay-bulayan ko, sa bigay mong kautusay, lubos akong nalulugod, iingatan sa puso ko, upang iyo'y di malimot. Ha? Amen. For us to encounter the everlasting presence of God, Christian, do not forget your personal devotion. Hindi po yun natatapos. Tapos na yun sa kapanahonan ni Moses, Pastor eh. Hindi. Habang tayo'y nabubuhay, kailangan mayroon tayong personal na pakikipag-usap sa Panginoon. At kasama po dito ang pangalawa, prayer. Hindi lang tayo nananalangin kung nangangailangan. Maraming Christian nananalangin pag may kailangan. Lord, wala na kaming pansaing bukas. Bigyan nyo kami. Pag binigyan ng pagsaing, pag binigyan ng sobra, Starbucks tayo. Hindi man lang nakapagpasalamat sa Panginoon. Salamat, Panginoon, sa biyayang bigay mo. Sa anumang sitwasyon ng buhay mo, nasa kasaganaan ka man, nasa kalungkutan ka man, may pinagdadaanan ka man o wala, tulad ng personal devotion, magkasama ang dalawa, prayer. Hindi lamang every Wednesday. Every Wednesday nga, iilan lang nasa online. Personal prayer. 1 Thessalonians 5:17 to 18, palagi kayong manalangin. Di ba? Palagi raw kayong manalangin. At magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon. Sa lahat ng pagkakataon. Walang sinabing, palagi kayong manalangin at magpasalamat sa Panginoon pag masaya kayo at wala kayong pinagdadaanan. Hindi po ganun. Sa lahat ng pagkakataon. Sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Ito yung work out your own salvation. Pakikipag-isa kay Kristo. Yung prayer and devotion. Pangatlo, paano ba tayo makikipagtipan ngayon sa panahon natin ngayon sa Panginoon? True worship. True worship. Ang iglesia ay napupuno pag anniversary, pag Christmas party. Subalit ngayon, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ang daming bakante. But for us to encounter the presence of God in our lives, see to it, nagwo-worship tayo. Huwag nating kaligtaan ang pagdalo sa gawain ng Panginoon. Sapagkat habang tayo nag-aawitan, habang tayo po nagpupuri sa Panginoon, ang presensya ng Diyos ay naroon. Mga awit 34, 1 to 3, sa lahat ng pagkakataon, si Yahweh ay aking pupurihin. Pagpupuri ko sa Kanya hindi ko patitigilin. Aking pupurihin Kanyang mga gawa. Kayong naapi, makinig, matuwa. Naapi na, makinig, matuwa pa, no? Yun yung may Diyos. Ang kadakilaan niya ay ihayag at ang ngalan niya ay purihin sa ng lahat. Naisin natin laging makapagbalik ng papuri at pagsamba sa Diyos, even in the hardest moment of our lives. Dahil ito po ay bahagi ng buhay natin upang lagi nating makasama ang Diyos. Worship
Kahit na pagising mo sa umaga, awitan mo, Panginoon. Worship. Umawit ka, bago ka mag-devotion, bago ka manalangin, is a part of worship sa ating Panginoon. Ano pa po? Paano natin ma-encounter, naging makipagtipan sa Panginoon sa ating kapanahunan? Ay yung buhay po natin, a way of life that pleases God. Papaano ba natin isinasapamuhay ang ating mga buhay? Kapag ayos ang buhay natin sa Panginoon, kasama natin ang presensya ng Diyos. Ang sabi po ng verse 17, sige, gagawin ko ang hiling mo, sapagkat ako'y nalulugod sa iyo at kilalang kilala kita, sabi ni Yahweh. Pag kinalulugdan ng Diyos ang ating buhay, sasamahan tayo ng Diyos. Katulad ni Moses, kilalang kilala kita, nalulugod ako sa iyo, kaya susundin ko ang hiling mo, sasama na ako sa inyo, tungo sa lupang pangako, tungo sa kasaganaan, masagana at mayaman na pagdadalan ko sa inyo, hindi lamang kayamanan ang aabutan ninyo roon, kundi kasama nyo ako. Amen. Palakpakan po natin ng Panginoon. But, sasamahan tayo ng Panginoon if yung buhay natin ay nagbibigay kaluguran sa Diyos. Let our light shine as a testimony of God's goodness sa iba po. Makita ang buhay na binago ang liwanag, tayo nagliliwanag mula sa Diyos. Yung liwanag na yon ay isang buhay na binago, no? At gumagawa tayo ng mabubuting gawa, hindi para maligtas, kasi ang unang kaligtas ay binigay bago tayo makagawa ng mabuti. Without Christ, napaka-imposible makagawa tayo ng mabuti. Subalit, nang nating makilala ang Panginoon, tinanggap natin siya bilang Panginoon, na gumagawa tayo ng mabuti sa lahat ng pagkakataon upang maparangalan ng Diyos at makita sa ating buhay ang liwanag na yon. Katulad ni Moses, kinalulugdan kita, kilalang kilala kita, sasamahan kita, and for us, pagkilala at sinasamahan tayo ng Diyos sa way ng ating buhay, makikita ng mga kapitbahay, ng mga tao, mga kaibigan natin, kakaiba to ha. Dati ganito to. Ano kayang nakain ito? Naiiba. Nagliliwanag. Matthew 5:16, gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang iyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. No? 1 Thessalonians 4:1, kaya nga mga kapatid, isa pang bagay ang ipinakikiusap namin at ipinapayo sa inyo sa pangalan ng Panginoong Jesus, sana'y lalo pa ninyong pagbutihin ang inyong pamumuhay ngayon, sang-ayon sa inyong natutunan sa amin, upang kayo'y maging kalugod-lugod sa Diyos. Amen? Ito po yun. Binabaliwala natin minsan yung Old Testament na pakikipagtipan nila Moses. Subalit, hanggang ngayon, kailangan tayo may sariling tipan sa Panginoon. No? Through our devotion, prayer, worship, and a way of life that pleases God. Yung nakalulugod sa Diyos na buhay. Amen? As a conclusion, kanina umiiyak, ngayon nakangiti na. Daming naluha doon sa tula, no? Pinag-connect ko po ito kay Moses, eh. Mabasa ko to. Sabi ko, Lord, ano kayang dadaling kong mensahe? Hanggang makabuo po ako ng ganitong mensahe. It's all about the presence of God in every situation of our lives. The most important thing for us na malaman, kasama ko ba ang Diyos? Higit sa lahat, saan man tayo mapunta. Nung kami nasa Europe, hindi kami lumalabas na hindi nananalangin. Ang daming siraulo sa Europe. Sa Germany, napakaraming siraulo sa Germany.
But still, Lord, salamat sa pagkakataon na kami po ay binibigyan nyo ng pagkakataong ganito. But Lord, protect us sa lahat ng aksidente, sa lahat ng masasamang tao. And then, umuwi kaming buo, walang nawala sa amin. Napaka-importante ng presensya ng Panginoon. As a conclusion, ang manatili sa presensya at kalooban ng Diyos ang pinakamahalaga sa buhay ng isang mananampalataya. Isang katotohanan na habang tayo ay nasa mundong ating kinalalagyan ngayon, ang mga suliranin, pagsubok o iba't ibang bagyo ng buhay ay darating pa din. Ngunit bilang mga mananampalataya, unahin lagi natin ang presensya ng Diyos at huwag lumayo bagkos lalo nating naisin na maging malapit sa ating Panginoon. Tulad ng halimbawa na ipinakita ni Moses na sa kabila ng mga hirap na kanyang pinagdadaanan sa wilderness, mas pinili niya ang manatili sa ganoong kalagayan na kasama ang presensya ng Diyos kaysa lupang pangako na mayaman at masaganang lupain, ngunit hindi naman nila kasama ang Diyos. Kinalulugdan ng Diyos ang sinumang tao na ang naisin ay laging lumapit at magtiwala sa Kanya. At ang katotohanan at isang hindi natin may tatanggi, may biyayang laging laan ang Diyos sa lahat ng sumusunod at nananatili sa Kanyang presensya. Let us make a conscious effort to spend time with God, acknowledging that His presence is our greatest treasure. To God be the glory. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Dakilang Diyos, Panginoon namin, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Batid niyo po, Panginoon. Sa nakalipas na taong 2025, iba't iba yung aming pinagdaanan. At pagpasok ng 2026, alam po namin na mayroon pa rin kaming mga iba't ibang pinagdadaanan. Hindi po yun nawawala, Panginoon, habang narito kami sa mundo. Lord, batid nyo, Panginoon, ang sino man sa mga lingkod ninyo rito. Lord, ang mga pinagdadaanan, umiiyak ang kanilang puso, nabibigatan, lumuluha. Subalit, Panginoon, bigyan niyo po kami, Panginoon, ng pusong katulad ni Moses. Every time na nakakaharap si Moses, Panginoon, ng paghihirap, wala siyang ibang ginagawa, kundi lalong lumapit sa inyo, humingi ng gabay sa inyo. At kailangan niya lagi ang presensya niyo. Ano man pangako niyo, Panginoon, kung wala kayo, Panginoon, ang lahat ng ito ay walang saysay. Father God, O Lord, sa amin sa mga oras pong ito, Ama, yakapin mo po ang pusong nabibigatan, pusong nahihirapan. Ipadaman niyo po ang presensya niyo po, Panginoon, upang madama po nila, Ama, na kailanman, sa anumang sitwasyon, sa anumang sigalot, sa anumang kahirapan, sa anumang bigat, sa anumang kapaguran, nananatili kayong Diyos at tapat sa inyong mga pangako. Dakilang Diyos, salamat, Lord. In this church, Father God, we welcome your Holy Spirit, your presence, Father God, to move, Father God, O Lord. Every time we worship you here, Father God, on this sanctuary, Father God, O Lord, let your presence, Father God, O Lord, ang kasama po namin, Panginoon. At habang kami, Panginoon, ang mga magkakapatid dito, Ama, na nagpupurit sumasamba sa iyo, Panginoon, lagi po naming nararanasan na kasama po namin kayo. Lord, hindi lamang sa loob ng sanktuaryong ito, Ama. Even, Father God, sa paglabas po namin ng sanktuaryong ito, Father God, O Lord, kung saan kami, Panginoon, nakalagay, kung saan kami, Panginoon, nagtatrabaho, nag-aaral, nakatira, Father God, let your light shine upon us, Father God, O Lord. And your presence, Father God, ang makita ng mga tao, Father God, sa aming buhay. The way we talk, the way we walk, Father God, O Lord. The way of life, Father God, O Lord. Makita ka po, Father God, upang maparangalan ka, Father God, sa aming po mga ginagawa. Patuloy niyo po kaming samahan, Ama, sa lahat ng oras ng aming buhay, sa bawat sitwasyon, Father God. Huwag niyo pong hayaan, Ama, na kami po ay malayo sa inyo, Father God. Turuan niyo po kami, Panginoon, na laging mag-devotion, manalangin, Panginoon, mag-worship, Panginoon, at higit sa lahat, Panginoon, yung aming buhay na binago ay makita upang ikaw, Panginoon,
ay maparangalan, Father God, sa aming mga buhay. Maraming salamat, O Diyos. Kayo po, Panginoon, ang bibigyan ng comfort and peace, Father God, O Lord, sa bawat nahihirapan, sa bawat nabibigatan, Father God. Ang pangako ninyo, Panginoon, ang lagi po nilang panaligan sa lahat po ng aspeto ng kanilang buhay. Purihin ka, O Diyos, sa iyo ang karangalan, kapurihan ngayon at magpakailanman. Ito pang aming samot na lang, may pasasalamat sa pangalan po ng Panginoong Hesus-Kristo, kaysa ng Santong Espiritu. Amen. To God be the glory po. Palakpakan po natin ang Panginoon.